Magandang araw mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon po ay magbabalik tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Atin pong tatalakayin ang isang paksa na ako po'y naniniwala na napaka-importante sa ating mga mananampalataya. Ito po ay recovering the apostolic master plan through history, language, and the scripture. Yan pong tatlo ay ating pong pagbibigyan po ng pagtutuunan ng pansin sa ating pag-aaral. Una po ay magsisimula tayo sa unang punto, ang historical na landscape. Ano po ba yung sa aking paningin ay matatawag nating na walang dominanteng pananampalataya. Sa ngayon po, sa ating modern believers na mananampalataya, nag-a-assume po tayo na ng isang paniniwalang tinatawag po nating Eternal Conscious Torment o ECT. It has always been the only orthodox view, and history tells us a different story. Ito po yung nakagisnan nating pananaw na kung saan po ito ay nagtuturo na ang tao kapag siya ay namatay, kung siya po ay hindi nakakikilala kay Kristo, ay pagkaraka siyang napupunta sa dagat-dagatang apoy. At doon naman pong sumasampalataya kay Kristo, siya po ay dumidiretso na sa langit. Hindi po natin tatalakayin ang paksang yan ngayong gabi, ngunit nais ko pong pumunta po tayo doon sa gusto nating maibalik ang historical na pananampalataya na naging dapat batayan ng ating pinaniniwalaan. At kung babalikan po natin yung mga unang siglo, the 100 AD to 500 AD, ay meron pong pala na mga pangunahing paaralang Biblia sa buong mundo na nagtuturo po ng patungkol sa mga bagay na ito. Kaya kung kayo po ay interesado sa paksang ito, nais ko pong anyayahan kayo na makiupo sa akin sa ating maikling pag-aaral. Batay po sa kasaysayan, ito po ay makikita natin, ang ating pinagbatayan ay ang Google, sapagkat wala pa namang nabubuhay sa ating nung mga panahon na yun. Ngunit sa kabutihang palad, tayo ngayon po ay meron ng pangdaigdigang library kung saan pwedeng matutunan ang maraming mga bagay. Alam niyo po, ang kapangyarihan ng Google na yan, halimbawa po kung kayo'y nag-text sa akin, bago po makarating yung inyong mensahe sa akin, ay naiimbak po doon sa imbakan ng data ng Google bago po muna ipunta sa akin. At kapag ako naman po ay sumagot, pumupunta naman po muna sa Google. At so lahat pong ibinabato nating impormasyon ay available na po sa Google. Kaya ngayon ng tao ay medyo malalim ang kaunawaan o kaalaman. At nabanggit po nga ng propetang si Daniel na ang mga tao sa huling panahon ay magpaparito. Tulad na nga po na natutunghayan natin, na napupuntahan natin ang bawat sulok ng buong mundo sa pamamagitan po ng isang pindot lamang sa inyong keypad o sa inyong keyboard o sa inyong screen ng inyong cellphone. So, ito po ay napaka-importanting paksain. At batay po dito sa mga impormasyon na binigay niya, ay meron pong mga Bible colleges, major Bible colleges, at least 6 po ang makikita natin dito. Number 1 po yung Alexandria ng Egypt. At ang kanilang pangunahing aral po ay tinatawag na universalist o universalism. At ipaliliwanag ko po kung ano yung paniniwalang yon. Doon po sa Antioch ng Syria,
ay ang kanilang pangunahing doktrina po o aral ay tinatawag din pong universalist. At doon po sa Caesarea ng Palestine ay gayon din po ang kanilang paniniwala, universalist. At doon po sa Edessa ng Mesopotamia ay gayon din po, naniniwala sila sa tinatawag na universalism. At doon naman po sa Ephesus ng tinatawag po na Asia Minor, ay ito po naman ang paniniwala nila ay conditionalist o conditionalism o maaring kilala po sa tawag na annihilation. At yung pang-anim po ay doon sa Carthage ng Roma. Ito po ay sa North Africa at Italia. Dito po iniaral ang tinatawag na Eternal Conscious Torment o ECT o Eternal Torment. Yun po yung 6 na pangunahing paaralang Biblia nung mga unang siglo hanggang ika-labing 500 AD. Mas madali po sa English na banggitin. So balik po tayo, ano po ba yung universalist na paniniwala o universalism? Kilala po ito sa turo na nagsasabi na ang lahat ng tao ay may pag-asang maibalik sa Diyos upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. At ang pangunahing pong talata nito ay mababasa doon sa unang Korinto, Kabanatang 15 at ang talata po ay 28. Kapag naipasuko na ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga bagay sa langit, sa lupa, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim, sa lahat ng sulok, ay siya naman po ay pasusukuin ng Ama, susuko po siya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. So yun po yung fundamental na turo ng universalism. At ito naman pong conditionalist o annihilation ay nagtuturo po ito ng ang tao kapag namatay at siya'y makasalanan, ibubulit siya sa impyerno at hanggang doon na lamang po siya. Doon na siya matatapos. O ibig sabihin, doon na ang kanyang kawakasan. So tapos na siya. At ito namang pong pang-6 na siya pong naging masyadong popular ay tinuturo na kapag ang tao ay masama, hindi nakakakilala kay Kristo, siya po ibibuli doon sa impyerno ng walang hanggang parusa. Siya po ay conscious, buhay na buhay. But the early church fathers, katulad po ni Clement of Alexandria, it is about 150 AD to 215 AD, thought that Christ is the Savior of all, some now and some later, through the saving and disciplinary punishment o strumata. So iyan po si Clement ng Alexandria. Nagturo po siya na si Kristo ay ang tagapagligtas ng lahat. Ang ilan ay ngayon at ang ilan ay sa mga susunod na panahon. Ang isa pa hong church father na nagtuturo po ng tinatawag nating universalism ay si Gregory of Nyssa noong 335 to 395 AD, a primary architect of the Nicene Creed. And he thought that evil must eventually be wholly removed from the circle of being, so God can be all in all. Oratio Catecheri, Catecheka. So yun naman po ang kanyang turo. At ang ikatlo pong church father ay si Augustine, na popular po sa pangalang The Augustine of Hippo. Si Augustine po ay nagturo ng he is even the father of eternal conscious torment. Siya po ay si Augustine of Hippo. He admitted in the 5th century there are very many
imo quam pulimi, who do not believe that the eternal punishment will be really eternal. Ito po ay mababat sa doon sa City of God 21.7. So, kung itutuloy po natin sa ating pag-aaral ang patungkol dito kay Augustine of Hippo, ay nagkaroon po ng panahon sa kanilang pamumuno na si Emperador Justinia ay naipag-utos niya, napapansin niya na kapag itong popular ng panahon na yun na aral patungkol sa universalism. Ano po ulit ang universalism? Nagtuturo po na ang lahat ng tao ay makababalik sa Diyos, may re-restore sa Diyos. At hindi po totoo na kabaliktaran ang itinuro ni Augustine of Hippo na ang tao ay itatapon doon sa dagat-dagatang apoy sa walang hanggang parusa. At yung isa naman po ay nagturo ng katuruan doon sa Ephesus ng Asia Minor na conditionalism o annihilation. So kung mapapansin po natin yung mga kaibigan at kapatid po nating Jehovah, ay isa sila sa nagturo ng katulad po ng itinuro doon sa Ephesus ng Asia Minor. So ano nga po ba ang nagiging problema na pinagtatalunan? Ang isa po sa pinakamalaking problema ay yung shift from Greek, the original language po ng Biblia, na nakasulat po ang Biblia sa Hebreo, Aramaiko at Griego. Ang New Testament po ay naisulat sa Griego at hindi po ito sa wikang Ingles nagsimula, kundi sa wikang Griego, at may mga Aramaiko at doon sa Old Testament ay Hebreo. So makikita po natin yung problema sa pag-shift po from Greek original to Latin translation. So may nag-attempt po na isulat o isalin ang Biblia mula doon sa Griego papunta po sa Latin. At bago po nakarating sa ating English na Biblia, na siya naman pong naging Tagalog Biblia natin. Ito po ay batay na rin doon sa Latin na translation, papunta sa English na yung naging Tagalog naman po natin. So doon po sa pagsalin ng Biblia mula sa original, ay doon po nagsimula ang problema kung bakit meron pong pagtatalo. Ngunit naipakita po natin na may 6 na pangunahing paaral ang Biblia. At ito naman po ay inyong pwedeng ma-search sa Google katulad ng paunang nasabi ko, na makikita natin, ihanapin nyo lamang po ano yung mga pangunahing paaral ng Biblia noong mga unang 5 siglo, at makikita po natin ito. So ano po ang naging duration ng shift na to? Ang kapansin-pansin po na dapat mapag-aralan yung salitang Griegong aionios versus doon po sa eternitas. So, ano naman po yan? Yung aionios po na ginagamit ng original na Biblia na Griego, ay ito po ay patungkol sa panahon. Ibig sabihin po ng aionios ay nagsimula po sa salitang aion, kung saan sa wikang Ingles ay may isasalin na a period of time. Nangangahulugan po, katulad ng isang linya, para masukat nyo po ang linya ay kinakailangan may isang point na pagsisimulan at mayroong point na pagtatapusan. So yun po ang linya. So kung ibabate po sa panahon, ito po ay nagsimula halimbawa sa 1 at nagtapos sa Gs, from 1 to 10. So may malinaw na sukatan. Yun po yung aion o sa wikang Griego. At doon naman po sa pagkakasalin
ng Griegong salitang aionios ay sinalin po sa Latin ng aeternitas, na naging English din po natin na eternal. So, kaya importante po na makita natin ito, sapagkat kapag nababasa po natin yung salitang eternal sa wikang Ingles, ay kung kayo po ay isang mag-aaral ng Biblia, ay importante para sa inyo na malaman ano ba ang talagang pagkakasulat nito sa aklat ng Griego. At sabi ko nga po, yun ang nagiging problema na hindi po tayo makabalik sa orihinal na kahulugan ng talata. At sa paaralang Biblia po ay tinuturo yung isang paksa o subject na hermeneutics. Ano naman po yan? Yung hermeneutics po ay hindi po pangalan ng iyong lingkod, kundi po ay yung isang prinsipyo na tinatawag na ang Biblia o ang isang sulat ay dapat ipinaliliwanag ng isang sulat, ng kanyang sulat mismo. Or the Bible should interpret itself, and there's no such thing as private interpretation of the scripture. Pag binabasa po natin yung Biblia, hindi natin binasa na kapag sinabi ng halimbawa, yung pinakapopular na talata, for God so loved the world, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Meron pang isang grupong mga Bible scholars din po, katulad po ni John Calvin. At yung mga sumunod sa turo ni John Calvin, kapag binabasa po yung salitang for God so loved the world, they always interpret the world as the elect, hindi po buong sanlibutan. So, nagkakaroon po tayo ng problema. Ano nga ba ang tama? Yung world ba doon ay sanglibutan o yung world doon ay yung elect lamang? So, kapag nagkakaroon na po ng problema, ang solusyon po natin ay gumagamit tayo ng hermeneutika, kung saan ito po ay tinatawag na the art and science of Bible interpretation. At isa nga po sa prinsipyo noon, the Bible should interpret itself. So dapat ugatin natin bakit sinabi ni Juan na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tinutukoy ba ni Juan na sumulat nito at sa mga sinulatan na unang nakarinig ay mga pinili lamang ito o sila ay mga taong sinasakop ang buong sanlibutan? So doon po nagkakaroon ng problema. So paano po naging problema? It is the shift from the translation of the original scripture from the Greek language to the Latin language. And it was translated to English from the Latin. At kapansin-pansin po yung mga nag-translate ng Biblia papunta sa Latin ay hindi po mga Greek-speaking people o scholars. Ngunit kung mapapansin po natin doon sa unang 4 na binanggit kong paaral ng Biblia o unang 5 ay sila po ay mga Greek-speaking theologians or scholars. Unlike po dito sa pang-6 na nagtuturo po ng eternal conscious torment ay mga Latino po sila at hindi po sila talagang bihasa sa wikang Griego. So, yung unang punto po natin dito ay matatawag po nating linguistic mistake. Pagkakamali po ng pagsasalin ng Biblia. At naging halimbawa ko nga po yung salitang eternal. Sa English, yung eternal ay dapat binabasa ito kung sa original na Griego ay aionios, na ibig sabihin ay takdang panahon o period of time, hindi po eternitas o eternal sa wikang English. So kapag nabasa po natin yung eternal, ay i-qualify natin, ano ba? And sabi doon sa John 3, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever will believe in Him shall not perish but have an everlasting life.
So, yung everlasting bang yun ay walang sukat, walang hangganan, o also a period of time. So, hindi ko po ibibigay sa inyong conclusion, nasa inyo po ang pag-aaral. Ang binilalatag ko po, paano ito inuunawa. At para maunawaan ang intensyon ng orihinal na sumulat ng Biblia at pagkakasulat niya. So, importante po, kapag nagbabasa ng Biblia, inaalam mo sino ang sumulat, sino ang sinusulatan, kanino, isinulat o sino ang sinusulatan, at yung sinusulatan, ano ang kalagayan o ang background o pag-uugali o kultura. Sapagkat bawat kultura po ay dapat maintindihan kapag nagsasalita. Dito po sa aming kinalalagyan ngayon sa bansang Australia, marami pong salita dito na hindi maintindihan. Ang salita po dito ay English. Pero pati, maging yung mga British, mga Americans, ay hindi nila maintindihan yung salitang Makash. Pag sinabing Makash, ano ba yon? Pero dito, naiintindihan po natin pag sinabi ng tao rito, ng Makash ay tinutukoy po nila ay yung restaurant na McDonald's. So importante maintindihan yung kultura ng lugar upang maintindihan yung lingwahe. So number 1 ay pinakita po natin yung historical language na nagkaroon po, nawala yung dominanting paniniwala which is called the universalism. At ang naging problema po ay hermeneutiko. Pangunahin na nga po ang pagkakamali ng mga lingwahe sa pagsalin to. So, mahirap nating pag-usapan ito. Magbibigay po ako ng isang halimbawa na ang nagsasalita po ay quoted from the lips of our Lord Jesus Christ dito po sa Matthew chapter 25 verse 46. At dapat mapansin po doon yung salitang eternal punishment. Kapag binasa nyo po yun sa inyong Biblia, mababasa nyo yung sinasabi ni Kristo na sila ay mapupunta sa eternal na parusa. So, itatanong natin kung i-apply natin itong pag-aaral. Ano po ba sa Griego yung salitang eternal? At batay po doon sa kung meron kayong Bible Concordance, pwede na rin pong mabasa ninyo sa mga mag-aaral po ng Biblia na gumagamit ng Bible Concordance. Pwede nyo pong tingnan from the original Greek kung ano yung ginamit na salita doon sa translated sa English na eternal o aeternitas sa Latin, na naging English po natin na eternal at sa ating salita ay walang hanggan. So sinabi ni Kristo, eternal punishment. So tama parang sabihin natin, sabi ni Kristo ay merong eternal na parusa. Ano po? So, anong kahulugan ba ng sinabi ni Kristo ito? Batay sa kanyang mga kausap, ano ang kultura ng kanyang kausap, ano ang kanilang paniniwala, ang dominanting paniniwala, at ano talaga ang sinasabi ni Kristo. Kaya kung titingnan po natin, halimbawa ito dito sa Matthew 25:46 in Greek, ginamit po yung salitang aionion, eternal. Ibig sabihin po ng aionion ay nanggaling sa salitang aion, na ibig sabihin a period of time o itinakdang panahon. Ibig sabihin pag itinakda may simula at merong wakas. So hindi po nagsimula at wala ng wakas. Ngunit ang ginamit po doon na aion ay isang panahon na nagsimula at merong katapusan. So yun po ang original na Griego. Ngunit kung binabasa po natin sa Wikang English, ang kahulugan lamang nito o ang pagkaintindi natin ito ay walang katapusan, eternal.
So, doon na po nagsisimula yung kaguluhan. Hindi po ako magbibigay ng konklusyon ng aking opinyon, ngunit nais ko lamang pumbuksan sa mga mag-aaral at interesadong mag-aral ng banal na kasulatan kung paano nating susubukang maintindihan ang Biblia. At napaka-importante po ng mga prinsipyo na pwede nating gamitin. Ano naman po yung salitang sinabi ni Kristo? Eternal punishment. Ano naman po sa Griego yung punishment? Kung sa English ay ito po ay punishment, sa Tagalog ito po ay parusa. So kung binanggit ni Kristo eternal punishment, ang interpretation natin sa Tagalog, walang hanggang parusa. Ito nga po ba ay walang hanggang parusa? So, importante pong maintindihan yung sinasabi ni Kristo na walang hanggang parusa. Pero kung gagamitin po sa Griego, isang halimbawa po natin, nung sinabi niya itong eternal, a period of time, may simula at may wakas, may beginning and may end, at punishment, kulasin po pala, kulasin. Hindi po tayo Greek speaking, Bicolano po ang iyong lingkod, kaya hindi tayo eksperto sa pagsasabi ng salitang ng Griego. Ngunit ko sa ating simpleng pagkaunawa, spelling niya po ay K-O-L-A-S-I-N. Sa aming Bicolano, kulasin lang po yun. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng Griegong kulasin? Ito po ay hindi po parusa, kundi ginagamit po nila ito sa isang horticulture, sa mga nag-aalaga po ng halaman. Yung kulasin po ay, sa wikang English ay pruning, para pong pagpuprune ng isang halaman. Na kung gusto mong yumabong, magkaroon ng maraming bunga, kinakailangan mong siya ay i-prune, bawasan. Yung mga tumutubo na tinatawag sa wikang English na sucker, na umaago lang ng nutrient ng puno, inaalis yun ng isang farmer upang lumago ang kanyang halaman. So, yun po pala yung kulasin ay, nung sinabi ni Kristo na parusa sa ating salita, punishment sa English, ay isa po palang pagpupruning ito. So, kung ito pa ay pagpupruning, hindi ito isang parusa o sumpa o torture, kung hindi ito po ay pagtutuwid upang siya ay maging mabuti. So, nagbigay lamang po ng isang halimbawa at ito po ay isang test broadcast. Nagpapasalamat po tayo sa inyong panunood sa ating pag-aaral. At kung interesado po kayong ituloy ko itong test broadcast na ito, ay willing po ako. At kung meron kayong question, pwede nyo po akong i-PM o personal message. At kung hindi naman po para sa lahat yung tanong, ay sasagutin ko po sa inyo. Hindi po eksperto at hindi po nag-claim ng inyong lingkod ay ekspertong mangangaral at tagapagturo. Ngunit baka doon sa mga nag-aaral po ng Biblia ay makatulong itong ating test broadcast na ito. So sana po nagkaroon tayo ng konting background sa ating pag-aaral. So what we are trying, gusto ko sanang iparating ay gusto kong balikan yung mga unang pananampalataya. Ano ang pinanampalatayanan ng ating mga magulang sa pananampalataya? At bakit hindi na ito pinaniniwalaan ngayon at ito na yung major na pinaniniwalaan? So makatutulong din po sa atin yung ating mga social media at maaring yung ating Google or ating mga AI na pwede nating i-search ito upang lumalim ang ating pag-aaral. Ngunit salamat po na kayo po ay nanood sa aking pamangkin na si Ronel de la Cruz. Ay magandang araw sa iyo. Ay sa aming dito ay alaunang na madaling araw na pasado na. Ano po. At salamat sa ating inaanak na si kumusta? Jen Rev. Ano po. At di ko na po nabanggit, nakita yung ibang mga yung pamangkin aking pong si Jerome,
ay kumusta? Si Malin is also watching. Hindi ko kayo mababating lahat, pero thank you for tuning in. Patricia Bercasio. Salamat sa inyong panonood. Oh, ang aking kumpare si Paring George. Kumusta? Sana dito sa pamamagitan nito ay magkasama tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Again, hindi po nag-claim na expert ang iyong lingkod. Baka makatulong din po tayo sa ating pag-aaral. God bless you. At patikim lamang po ito ng ating Bible discussion. Pwede po na maaring yung kaya ko pong sagutin sa abot ng aking kaalaman ay pipilitin ko pong masagot ang inyong mga katanungan. At kung titatanong niyo bakit pinasok ko ito, intensyon ko po na maintindihan natin ano talaga ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ang plano ba ng Diyos sa isang nilikha ay nilikha niya upang sino mang magkasala ay parusahan niya ng walang hanggan? So makikilala natin ng Diyos na hindi pala siya ganung nakakatakot. Hindi siya monster. Hindi siya torturer. Gusto kong makita ang Diyos na aking kinikilala ay isang Diyos na mapagmahal, sobrang magmahal, at Diyos na makaturungan, na kung tayo po ay nakagawa ng 1,000 kasalanan o 1,000,000 kasalanan, sa akin pong pagkakilala sa Kanya, hindi ka parurusahan ng Diyos nang walang hanggan kung nagawa mo lang naman ay 1,000,000 kasalanan. He will not punish you for 1,000,000 o 1,000,000,000 years dahil sa iyong nagawang 1,000,000 na kasalanan. So, bakit? Sapagat ang Diyos ay makatarungan, at kung siya ay makatarungan, equitable po ang kanyang correction o parusa, kung parusa ang ating paniniwalaan. Hindi tayo kukorek ng Diyos o paparusahan ng higit doon sa ating nagawa. Kung ang ating mga batas sa lupa ay merong katarungan na pinarurusahan kung ito ay nagkagawa ka ng kasalanan na halimbawa homicide, ay hindi ka bibigyan ng parusang reclusion perpetua. Anong ibig sabihin nun? Parusang walang hanggang pagkabilanggo. Ngunit literally yung ating reclusion perpetua dyan sa Pilipinas ay pwedeng pagsilbihan ng hanggang maximum 40 years lamang. So, a period of time pa rin po siya. Pwede natin matawag na yun. Bagamat sabi ng ating batas, konstitusyon, na ang sino mang nag-commit ng murder ay pwedeng parusahan ng reclusion perpetua, walang habang buhay na pagkabilanggo. Pero yung habang buhay po na yon sa nakasulat na batas ay, ayon po sa aking nalalaman, is maximum of 40 years na pagkabilanggo. So naintindihan po natin na hindi laging yung habang buhay ay mabubulok ka na sa bilangguan. Hindi po. Kung buhay ka pa noon in 40 years, ay makakalabas ka po sa kasong murder. At kung ang iyon naman pong parusa ay homicide, ay hindi po ito lalagpas sa maximum of 20 years. So, may takda pong panahon yung sa reclusion mayor. So, yun po yung ating batas. Kung yung ating batas ay patas, sigurado ko po na ang aking Diyos na pinaglilingkuran ay patas. Kumbaga, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin ni Kristo ay equitable. Kung ano ang yung nagawa, yun lamang ang takal para sa iyo. So, I hope na naging blessing o nag-open po ito para sa inyong panunood. And pagpaumanhin po na nung mga nakararaan, yung lingkod ay sa aking social media ito ay naghahayag ng aking personal na opinyon patungkol sa politika.
Pero promise po, hindi na po ito magagamit ngayon sa pampersonal na politics, sapagkat nais ko pong malaman ninyo na mayroong Diyos na nagmamahal, makatarungan, at may plano siya sa iyong buhay. At kung gusto mo itong maintindihan, I'll be willing and more than willing to help you understand. At makikita natin na merong mabuting plano ang Diyos para sa iyo. Hindi ka ibuli doon sa dagat-dagat ng apoy, kundi bigyan ka ng buhay na masagana. Sabi po ni Kristo, the thief cometh but to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I have come that you might have life, not just life, but an abundant life. Yan ang plano niya para sa iyo. At kung nais mong maintindihan yan, yun po, ang broadcast na ito ay para sa iyo. God bless you all. Thank you for tuning in. Thank you po. Kung lahat po kayong umabot dito sa dulong ito, salamat po sa iyong panonood. Salamat po. Aking pamangkin na si Richard dyan sa Iloilo. God bless you. So, thank you so much. Hanggang dito na lamang po muna ito. Medyo bitin, pero salamat po sa inyong pagtangkilik. Pagpalain po kayong lahat ng ating Diyos. At sana po makita nyo, mapagnilay-nilayan nyo kung bakit si Kristo ay inaalala natin sa kanyang kamatayan sa krus. Bye-bye for now. At hanggang dito na lamang po. Pagpalain kayo ng ating Diyos at sumainyo ang kanyang biyaya.